Ang political instability at weak governance ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan hindi maayos na pamamahalaan ng gobyerno ang isang bansa. Nangyayari ito kapag mahina ang pamumuno, maraming korupsyon, hindi maayos ang pagpapatupad ng batas, at hindi natutugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Dahil dito, nawawalan ng tiwala ang mga tao sa mga institusyon ng gobyerno tulad ng korte, pulisya, paaralan, ospital at iba pang ahensya ng pamamahalaan. Mahalaga ang tiwala ng mamamayan sa gobyerno dahil ito ang nagpapatatag sa isang bansa. Kapag naniniwala ang mga tao na patas at maayos ang gobyerno, mas sumusunod sila sa batas at mas nagkakaisa ang lipunan. Ngunit, kapag nakita ng mamamayan na may korupsyon, pang-abuso at kawalan ng aksyon, ang mga leader, nagiging dahilan ito ng galit, pagdismaya at pagkawala ng pag-asa. Sa ganitong sitwasyon, mas madaling sumikat ang mga populist leader o mga leader na gumagamit ng emosyon at simpleng pangako upang makuha ang suporta ng tao. Nangangako sila ng mabilisang solusyon sa mga problema ng bansa at ipinapakita nila na sila ang kakampi ng ordinaryong mamamayan laban sa mga tiwali at mayayamang nasa kapangyarihan. Mga sanhi ng political instability at weak governance. Number 1 is korupsyon sa gobyerno. Ang korupsyon ay isa sa pinakamalaking dahilan ng kahinaan ng gobyerno. Nangyayari ito kapag ginagamit ng mga opisyal ang kanilang posisyon para sa sariling kapakinabangan. Halimbawa nito ay pagnanakaw ng pondo ng bayan, pagtanggap ng suhol at paggamit ng kapangyarihan para sa sariling interes. Kapag laganap ang korupsyon, nababawasan ang pondo para sa edukasyon at kalusugan. Hindi natatapos ang mga proyekto ng gobyerno. Lumalala ang kahirapan at kawalan ng trabaho. Nawawala ng tiwala ang mamamayan sa mga opisyal. Halimbawa, kung ang perang dapat para sa pagpapatayo ng paaralan ay ninanakaw, maaapektuhan ang edukasyon ng mga estudyante. Dahil dito, naiisip ng mga tao na hindi seryoso ang gobyerno sa pagtulong sa kanila. Number 2 is mahinang pamumuno sa maling desisyon. Mahalaga ang mahusay na leader upang maging maayos ang bansa. Ngunit kapag kulang sa kakayahan, karanasan o malasakit ang mga namumuno, nagiging mahina ang gobyerno. Ang maling desisyon ng leader ay maaaring magdulot ng pagtaas ng bilihin, pagdami ng walang trabaho, pagbagsak ng ekonomiya, paglala ng kahirapan, kaguluhan sa lipunan. Kapag hindi marunong makinig ang mga leader sa hinaing ng mamamayan, pakiramdam ng mga tao ay pinapabayaan sila. Unti-unting nawawala ang kanilang tiwala sa gobyerno dahil walang nakikitang pagbabago sa kanilang buhay. Number 3 naman is pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang abuse of power ay nangyayari kapag ginagamit ng mga opisyal ang kanilang kapangyarihan sa maling paraan. Halimbawa nito ay pananakot sa mga kritiko, hindi patas na pagtrato sa mamamayan, pagbibigay ng pabor sa mga kaalyado, paglabag sa karapatang pantao. Kapag nangyayari ito, natatakot magsalita ang mga tao dahil baka sila ang maparusahan o mapahamak. Humihina rin ang demokrasya dahil hindi na pantay-pantay ang pagtrato sa mamamayan. Number 4 naman is mahihinang batas at pulisya. Mahalaga ang batas upang mapanatili ang kaayusan sa bansa. Ngunit kapag mahina ang pagpapatupad nito, nawawala ng disiplina ang mga tao at dumarami ang kriminalidad. Halimbawa, may mga kriminal na hindi napaparusahan. May mga opisyal na nakakalusot kahit may kasalanan.
Hindi pantay ang pagpapatupad ng batas. Kapag nakita ng mamamayan na hindi patas ang hustisya, nawawalan sila ng paniniwala sa legal system ng bansa. Number 5 naman is kakulangan sa transparency at accountability. Ang transparency ay pagiging bukas ng gobyerno sa mamamayan tungkol sa kanilang mga proyekto, gastusin at desisyon. Ang accountability naman ay pananagutan ng mga opisyal sa kanilang ginagawa. Kapag kulang ang transparency at accountability, nagiging lihim ang paggamit ng pondo. Naiisip ng mga tao na may tinatago ang gobyerno. Hindi napapanagot ang mga tiwaling opisyal. Dahil dito, lumalaki ang duda ng mamamayan at nawawalan sila ng kumpiyansa sa gobyerno. Number 6 naman is mahinang serbisyo publiko. Isa sa tungkulin ng gobyerno ay nagbigay ng maayos na serbisyo tulad ng edukasyon, ospital at healthcare, seguridad, kalsada at transportasyon, trabaho at ayuda. Kapag mabagal, hindi maaayos ang serbisyo. Nahihirapan ang mamamayan, lumalala ang kahirapan, tumataas ang galit ng publiko. Halimbawa, kung kulang ang gamot sa ospital o mabagal ang aksyon sa panahon ng sakuna, pakiramdam ng tao ay hindi sila mahalaga sa gobyerno. Loss of trust institutions. Kapag paulit-ulit na nararanasan ng mamamayan ang korupsyon, kahirapan at kawalan ng hustisya, nawawalan sila ng tiwala sa mga institusyon. Mga institusyon nawawalan ng tiwala ang tao. Number 1 is gobyerno. Number 2 is pulisya. Number 3 is korte, kongreso, electoral system, mga pampublikong opisina. Kapag nawalan ng tiwala ang tao, hindi na sila naniniwala sa pangako ng gobyerno. Hindi na sila aktibong nakikilahok sa politika, mas nagiging negatibo ang pananaw nila sa bansa. Mga halimbawa ng pagkawala ng tiwala. Number 1 is korupsyon ng mga opisyal. Kapag may mga opisyal na nagnanakaw ng pera ng bayan, ngunit hindi napaparusahan, iniisip ng mamamayan na walang hustisya ang bansa. Number 2 is mahinang serbisyo. Kapag mahirap kumuha ng serbisyo sa gobyerno o mabagal ang aksyon nito, nawawalan ng pag-asa ang mga tao. Number 3 is hindi pantay na hustisya. Kapag mas pinapaboran ang mayayaman at makapangyarihan kaysa sa ordinaryong mamamayan, nawawala ang tiwala sa korte at batas. Mga epekto ng political instability at weak governance. Number 1 is galit at pagkadismaya ng mamamayan. Kapag hindi natutugunan ang pangangailangan ng tao, lumalaki ang kanilang frustration. Pakiramdam nila ay walang pakialam ang gobyerno sa kanilang kalagayan. Number 2 is mga protesta sa social unrest. Dahil sa galit, may mga taong sumasali sa rally, welga, demonstration, mga kilos protesta. Ito ay paraan nila upang ipahayag ang kanilang hinaing at humihingi ng pagbabago. Number 3 is counting participation sa election. May mga mamamayan na nawawala ng ganang bumoto dahil iniisip nila na pare-pareho lang ang mga politiko at walang tunay na pagbabago. Number 4 is pagkakahati-hati ng lipunan. Nagkakaroon ng hidwaan ang mga tao dahil sa magkakaibang paniniwala sa politika. Minsan ay humahantong ito sa awayan, diskriminasyon, at matinding tensyon sa bansa. Number 5 is pagbagsak ng ekonomiya. Kapag magulo ang politika at mahina ang gobyerno, umaalis ang investors, kumukonti ang trabaho, tumataas ang presyo ng bilihin, lumalala ang kahirapan. Dahil dito, mas lalong naghihirap ang mamamayan. Good evening, Sir Rauf.
Ang aking report ay tungkol sa risk of populism. So, ang risk of population ito ay tumutukoy sa pagdami o paglakas ng suporta ng mga tao sa mga leader na nagsasabing ipinagpalaban nila ang ordinaryong mamayan laban sa mamayaman o makapangyarihan tao sa gobyerno. Ang next ay populism is a political approach where leaders claim they represent ordinary people against corrupt elites or tradition politicians. So, tinutukoy dito is ang populism ay paraan ng pamumuno kung saan sinasabi ng leader na siya ay kakampi ng ordinaryong tao laban sa corrupt o matagal ng politiko. Ang next naman ay populist leaders become popular during times of crisis because people want change and fast solution to problems. So, ang tinutukoy dito ay sumisikat ang populist leaders kapag may krisis tulad ng kahirapan o corruption o problema sa ekonomiya dahil gusto ng tao ng mabilis na pagbabago at solusyon. So, why people support populist leader? Ang number one ay they are tired of corruption. So, napapagod ng mga tao sa corruption o pandaraya sa gobyerno. Kasi, sinusuportahan ng mga tao ang populist leader dahil sasawa na sila sa corruption. Ang number two ay they feel ignored by the government. So, pakiramdam ng ibang mamamayan ay hindi sila pinapakinggan o natutulungan ng gobyerno. So, ang pangatlo ay they want stronger leadership. Ang nais ng mga tao ng mas matatag at malakas na pamumuno. Ang pang-apat ay they hope for immediate change. Umaasa ang mga tao sa aragang pagbabago at mabilis na action mula sa leader. So, the next is, dito naman tayo sa solution. Sa number one sa solution ay promote good governance or good governance. A leader should become honest, transparent, and accountable. Isa-isa sa mga solusyon ay ang good governance kung saan ang mga leader ay dapat maging honest at transparent and accountable. So, ang pangalawa ay fight corruption. Strict implement of law can reduce corruption. Kailangan higpitan ang pagpapatupad ng batas upang mabawasan ang corruption. Ang pangatlo ay strength institution. Government institutions should work fairly and effectively. So, dapat palakasin ang mga government institution upang maging patas at epektibo ang kanilang serbisyo. So, ang pang-apat is improve public services. Better education, healthcare, and employment opportunities can help restore public trust. So, ang pagpapabuti ng edukasyon, healthcare, at employment opportunity ay makakatulong upang maibalik ang tiwala ng publiko. So, ang panglima ay encourage citizen participants. People should actively participate in election and community activities. So, mahalaga na aktibong nakikilahok ang mamamayan sa election at community. Ang activities upang magkaroon ng mas maayos na pamahalaan, sample closing statement. So, sa kabuuan, ang populism ay lumalakas kapag may krisis at nawawala ng tiwala ang mga tao sa gobyerno.
ngunit sa pamamagitan ng good governance, paglaban sa korupsyon at pagpapabuti ng serbisyo publiko, maaaring mabawasan ang problema ng population. So, yun lang po. Maraming salamat. Ang panglima ay encourage citizen participants. People should actively participate in election and community activities. So, mahalaga na aktibong nakikilahok ang mamamayan sa election at community. Ang activities upang magkaroon ng mas maayos na pamahalaan